May mga tao nagsasabi ganito, ako ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kong maging mabuti. Kaya kong mapunta sa langit. Kaya kong disiplinahin ang sarili ko. Kaya kong maging masunurin. Ganito, gagawin ko ang lahat. Pero the very moment makaharap nila ang Biblia. Makaharap nila ang gospel. Ang sasabihin ng gospel, ikaw ay taong nawawala, makasalanan ka, masama ka, ayaw mo sa Diyos, kinakalaban mo ang Diyos, ikaw ay mayabang, wala kang pag-asa, wala kang makagawa para mapunta sa langit. Good morning. Good to see you. Kindly greet the person next to you and tell him, good to see you. We have discussed a series of subtopics about eschatology last month, or end times, and we open up this series by asking, are we living in the last days? Of course, the answer is yes, and we are very, very close compared to the time when Apostle Peter told his reader. No? And then we also discuss what will be the first event that will take place. And we believe na the sequence of events, mauuna yung rapture, next is Bema Judgment, the tribulation, and the second coming of Christ. No? It's a great, great topic simply because if there is no end of what is happening in this dying world, the moral collapses, family is breaking apart, financial situation is getting worse, no? You might think there is no reason to fight back. I mean, there is no reason to trying your very best to live a godly life kung wala namang katapusan ang lahat ng bagay, no? Kaya napakaganda nung isang tanong ni Pastor Ed last Sunday, no? At baka isipin mo pa, wala nang dahilan para mabuhay. Okay? But Pastor Ed end up na the Bible is very clear, no? About the subject of eschatology. We heard from Pastor Edmond last Sunday na si Jesus will come down at Mount Olives, no? He will judge the world, Satan, and false prophet and the Antichrist. And he will reign and he will establish his kingdom. And the last part is the new earth and the new heaven. No? Napakagandang topic. Sabi nga po ng Revelation, sinabi ng Panginoong Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. NLT version, look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their needs. No? The ESV version, instead na ginamit ay repay, ang ginamit ay recompense. Meaning, to give something to by way of compensation as for a service, no, rendered or damaged, endured, no, incurred rather. Sabihin, lahat ng paglilingkod natin dito sa lupa, nasaktan man tayo, nahirapan man tayo, financially, physically, emotionally, nahirapan man tayo. Pagdating sa langit, meron yung somehow reward. At ang ginamit nga ng ESV ay recompense. Sa NLT, repay. Babayaran ka ng Panginoon sa lahat ng effort mo rito sa lupa. Is it wonderful? Na malaman ng lahat ng ating effort ay meron din namang balik. Okay? Palakpakan nga natin ang Panginoon. At sa umagang ito, meron tayong panibagong topic. At bago natin buksan, samahan niyo po ako sa mixing panalangin, maging ang mga nasa online. Aming Diyos, kami po ay dumudulog sa umagang ito at ang aming isang hiling, ang inyong pong pagsama upang ang gawain ito'y maging makabuluhan at ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu na maitaas kayo lamang at makita namin ang glory and beauty
of the gospel. At madala kami nito sa taus-pusong pasasalamat. Kami po'y ma-amaze, mabangha, at manggilalas, Panginoon, dahil sa iyong ginawa sa aming buhay. Maasa po kami na ang iyong salita ay hindi babalik na walang kabuluhan. I-accomplish ito ang kanyang purpose. At lahat kami lilisan sa lugaring ito, maging ang mga nakikinig na mapupuno ng pagkabangha, pagkagilalas sa iyong ginawa sa aming buhay. Salamat po sa iyo. Itong aming panalangin, lakip ay pasalamat sa ngalan ng aming Panginoong Kristo na sa aming tagapamagitan at tagapagligtas. Lahat ay magwika ng Amen, 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 Amen. Ang ating pong topic, salvation, God's part and man's responsibility. Kaligtasan ang bahagi ng Diyos at ang responsibilidad ng tao. Ito po ay part 1 pa lamang. Of course, next Sunday, susundan agad natin ang part 2 sapagkat this topic ay napakalaki at kailangan nating himayin upang ating ma-digest maigi. Mahalaga na makita natin paano tayo naligtas upang tayo ma-amaze. Kailangan makita natin yung bahagi ng Diyos na ginawa. Maaral natin at magbigay ng kapurihan sa Kanya. At lalo tayo manggilalas sa ginawa niya sa ating buhay. Of course, at the same time, makita natin yung ating responsibility. No? Ating main point number 1, the part of God, His sovereign grace acted to save people. Ang bahagi ng Diyos, kumilos ang kanyang makapangyarihang biyaya, no, upang iligtas ang tao. Dito natin kukuhanin ang ating po mga points sa John chapter 3, verse 1 hanggang 23. Sabi dito, ng John chapter 3 hanggang 1 to 10, may isang Pariseo na nagngangalang Nicodemo na pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga himalang ginagawa nyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano po may papanganak muli ang isang taong matanda na? Baka papasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. At ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggaling at kung saan ito pupunta. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa man ng Israel, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ito po ay senaryo ng isang tagpo sa buhay ni Jesus at sa buhay ni Nicodemo. Keep in mind, si Nicodemo ay hindi pa ho follower o believer ni Kristo. No? Unang punto, ang sabi ni Jesus, o makikita natin dito parang isang tao ay maligtas o makarating sa langit. Ang sabi ni Jesus, eto, kailangan na ipanganak na muli. It is a must, it is required. Kumbaga sa papasok ka sa pabrika, no ID, no entry. Diba? Papasok ka sa mall, no mask, face mask, no windshield, windshield, kaya pala yan. Tawag doon? Face shield, windshield. No? Hindi ka makapasok. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon.
No? In fact, sabi pa ng Panginoon ay ito. Tingnan niyo yung mga naka-underline. Iisa yan. Paulit-ulit. Tandaan, maliban, hindi. Tandaan, maliban, hindi. I-highlight natin. Yan. Sinasabi niya, huwag mong kakalimutan. Malibang ipanganak, hindi ka makapapa. Now, si Nicodemo, keep in mind, being a Pharisee, ay interpreter ng Bible. Sila ang nag-interpret. Kaya itong mamang to namis. Sabi ni Jesus, maliban. Kahit pa relihiyoso ka, kahit pa may relihiyon ka, kahit pa may ginagawa kang mabuti kuno, maliban, ipanganak ka muli. Hindi ka papasok sa kaharian ng langit. So, sa isang Pariseo, interpreter ng Bible, sa isang dumadalo sa simbahan, sa isang nagtuturo sa simbahan, ay talagang ma-amaze. Parang pwede niya sabihin kay Jesus, "Who you?" No? Pero hindi maitatwa ni Nicodemo ang isang katotohanan. Jesus performed miracle after miracle. Bagay na hindi niya magawa. That's why na-earn ni Jesus yung respect ng isang taong taga-simbahan. Pariseo. Meaning, kung nais ng taong maligtas, ito ang unang dapat maranasan. Ang ipanganak na muli. Itong kapanganakang muli ay hindi lang para kay Nicodemo. The word you is plural. Makikita natin yan sa mga sumunod na talata. Kayong lahat. No? The Good News Translation, I tell you that you must all. So habang si Jesus nagsasalita, kausap niya yung kanyang mga disciple. Itong sulat na ito ay hindi na para kay Nicodemo, kundi para sa kanyang mga disipulo, sa mga taong nakikinig during that time, at makababasa pa, makadidinig pa ng salita ni Jesus sa mga darating na panahon. At tayo, you and I must experience ipanganak na muli. No? Ibig sabihin, para maligtas, again, kailangan ipanganak na muli. Ang taong hindi po nakakaranas ng kapanganakang muli, hindi nauunawaan ang sinasabi ni Jesus. Kahit Tagalog ang Bible. Hindi niya matanggap si Jesus as Lord and Savior. Nakita niyo po yun? Kung meron kayong taong kilala, nagbabasa ng Bible, pinagmamalaki, alam kong Bible, nabasa ko na yan from Genesis to Revelation. And yet, you will notice wala siyang personal relationship with Jesus. He never submits himself to the Lordship of Jesus Christ. Hindi niya makita ang ganda ni Jesus. Why should I? Importante ito kaysa kay Jesus. Why? Hindi pa siya ipinapanganak na muli. Ang taong nakaranas na kapanganak na muli, ibang-iba ang buhay. Balik tayo rito kay Nicodemo. Bagamat siya'y taga-simbahan, nagtuturo, isa sa Pariseo, hindi niya maget. In fact, ang kanyang tanong, paano? Ang laking kong ito. 6'4" ako, nanay ko, 5'12". Paano? Kaya sabi nga ni Jesus, guro ka pa naman ng Israel, hindi mo maunawaan. Hindi ko alam kung ano yung sarcastic bang salita yun, o I don't know. Kayo na mag-interpret. Now, ang punto lang dito, don't be surprised kung nag-share ka ng gospel, ang tao sarado. Why? Hindi pa siya ipinapanganak na muli. Hindi niya makita ang value ni Jesus. Isa pang dahilan kung bakit kailangan ipanganak na muli o maligtas ang tao, bukod sa hindi niya maunawaan
ang paraan ng Diyos ay kaliligtas ng tao, ito ay dahil sa kalunos-lunos niyang kalalagayan. The Bible describe ang isang tao patay. Ephesians chapter 2, 1 to 3. Nung una, referring sa mga Christian, nung una, sabi ni St. Paul, kayo'y patay dahil sa kasalanan. Ano ba yung patay? Madalas niyo nang madinig sa akin yan. Di ba? Pag sinuntok mo yung patay, hindi yung susuntok. Kasi pag sinuntok ka nun, buhay pa yung chairman. Di ba? Ibig sabihin ng patay, hindi nagre-respond sa Diyos. Wala siyang appetite sa Diyos. Maaring naiintindihan niya. Maaring meron siyang hint. Pero wala eh. Wala siyang gana sa Diyos. Paano dinescribe ng mga sumusunod na talata ang salitang patay? Ito. Ayan ang highlight. Sinusunod. Anong klase bang grammar yan? Yan ba'y pang nagdaan, pang kasalukuyan? Monet. Ha? Ano daw? Pang kasalukuyan, meaning ongoing yung buhay ng tao. Sinusunod niya. Ang alin? Ang masamang takbo ng mundong ito. Hindi lang sana sumusunod. Anong sabi ng verse? Napailalim. Saan? Sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. What else? Namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman. So bukod sa ginagaya niya yung trend ng mundo, sunod-sunuran siya sa pita ng laman. Na? Sumusunod sa hilig ng katawan. Ganyan dinidescribe. Meaning, hindi niya sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ayaw niyang pasakop sa Diyos. Yan ang taong patay. Isa pang patunay na ang tao ay patay sa isang talata pa nating babasahin. Romans chapter 3, 9 and 18. Samahan niyo po akong magbasa. Ready, go. Ang lahat. Walang naghahanap sa Diyos. Last verse. You see, ibig sabihin ng tao, alipin ng kasalanan. Sunod-sunuran na lang siya sa kasalanan. Yan ang taong kailangan ma-born again. Ang taong na-born again, ibang-iba ang kapara. Ibang-iba ang kahalintulad. Ang mga ito ang dahilan. Kaya ang tao nangangailangan ng tulong. Ng intervention sapagkat nasa putik na ng kasalanan ng tao. Ang tao ay patuloy sa pagkabulok, pagkawasak, pagkasira ng buhay niya. Ang buhay niya patuloy niyang sisirain kasama ng kanyang pamilya, kasama ng kanyang kinabukasan. Diretso siya doon, pagkawasak. Wala na siyang pag-asa. Why? Alipin. Parang isang taong hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Tanging ang kanyang pag-asa ay yung presidential pardon every December. Nagbababa ang isang presidente ng presidential pardon. I don't know ilan ang number. Pag binaba ka nun ng presidential pardon, yun lang ang chance mong makapamuhay muli sa labas. But I don't know kung siya ay mayroong uling civil right, meaning pwede na siya uling bumoto. Meron pa rin limitation. Ako ay galing sa loob. Nagre-report kami kung nasaan kami. Ganon ang lumaya. Magre-report ka. Para hindi nyo alam nyo, nagre-report. Lahat ng lumaya. Para mamomonitor pa rin. No? Wala siyang pag-asa. Listen to me. Wala kang pag-asang lumaya.
Wala kang kakayanang makapunta sa langit. Habang buhay ka sa kasalanan, alipin ka ng kasalanan. May tao nagtatanong, how about the free will ng tao? Freedom ng tao? Wala ka ng freedom. Alipin ka ng kasalanan. I pray to the Holy Spirit na maunawaan niyo maigi. Wala kang freedom. Alipin tayo ng kasalanan. Yun ang sabi ng verse. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. The only hope ay mag-intervene si Jesus. Kuhanin ka na sapagkat wala ka ng lakas. Wala ka ng kakayanan. Iyan ang dahilan kaya sabi ng Bible, you must be born from above. Ang Diyos na lang talaga. Tayo ba nagliligtas sa tao whenever we share the gospel? No! Kahit anong ganda ng presentation mo, kahit anong husay mo, kahit anong pang memorize na nagawa mo, hindi ka, wala tayong kakayanan. Jesus said, you must be born from above. That's why I told you a while ago, habang patuloy natin naunawaan ang foundation ng ating salvation, all the more, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Ang ganda ng awiting kanina. Blind eyes are open. What's the next phrase? Merong word na destroy? Stronghold are broken. Yun ang nangyari sa iyo at sa akin. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Ang tao na born again, inilipat mula sa liwanag, mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At siya ang tatapos niya, siya ang gagawa niya. That's why meron itong part 2. Ang dahilan ay dahil ayon kay Jesus, hindi kaya itong gawin ng tao. Ang lumaya pa sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang lumaya pa sa resulta ng kasalanan. Hindi ito kayang gawin ng relihiyon. Si Nicodemo ay mayroong relihiyon. Bagamat ang Pharisees sometimes ay makukonfuse ka para sa isa na siyang relihiyon. So dami nilang kanilang mga do's and don'ts. Although ang relihiyon ng mga Jew ay Judaism. But it looks like ang Pariseo, ang mga Pharisees, ay isa pang sekta sapagkat sa dami na lang ng kanilang mga do's and don'ts. And so, ang taong hindi pa nakakaranas sa kapanganakang muli o hindi pa naliligtas kung wala ang tulong ng Diyos, awa ng Diyos, ay patungo talaga sa pagkasira. Ladies and gentlemen, ito ang bahagi ng Diyos. His sovereign grace acted to save us. Yung pagkasira, pinutol niya. And little by little, makikita mo ang pagbabago sa iyong buhay. Amen? Palakpakan niya natin ng Panginoon. Now, look at this verse. Sabi po ng John 3:6, pakibasa nga po lahat ng mga nanay na magaganda. Ready, go. Mga kabataan naman, na mga maganda at gwapo, ready, go. Human life. Human, give life. Hallelujah, di ba? Only God's Spirit can change you into a child of God. That's why you must be born from above. No, sabi po ng NLT version, human can reproduce only human life. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. That's why, ang tao pong na-born again, kanina tutuwa ako para sa kaalaman ng mga magulang ng mga remoto, ang aming pong devotion leader kanina is no other than Nicole. Palakpakan natin siya. No? Tutuwa ako sa paglilid niya.
Marami siyang testimony nung siya ay bago pa lang sa Panginoon, on fire siya. No? Yun talaga eh. Kasi tulad na isang bagong silang, nagsisimula ka maglakad. Di ba? Ganun din ang pinanganak sa Espiritu. Meron kang bagong buhay. Look at me guys. Wala kang ambag dito nung ikay na born again. Sino sa inyo, nung ipinanganak, katawang ka ng nanay mo para lumabas? Tell me. Meron ba rito? Isinilang? Habang ikaw ay iniirin ng nanay mo, katuwang ka? Sige mama, push it. Ha? Wala. In the same manner, kung bakit ka isinilang namang magmuli, dahil sa biyaya ng Diyos. And so, we are forever grateful to Jesus. Why? Because inintroduce ka niya. Katulad ng isang bata na maliit, di ba? Tumutumba yan, may sugat na nararanasan hanggang sa siya ay lalakad na, di ba? Ano matawag doon yung merong bilog nilalagay doon? Walker? Hindi, may Tagalog nun eh. Andador. Andadar. Yung bilog, no? Di ba? Tinuturuan mo lumakas yung kanyang tuhod. Di ba? Ganun tayo. Eh bakit yung iba patuloy na natutumba? No? Didiscuss natin yan some other time. But the point is, nakita nating malinaw. No? Only God's Spirit can change you into a child of God. Ano ba ibig sabihin ng kapanganakang muli? Ibig sabihin ng kapanganakang muli o maborn again ay isang karanasan buhat sa Diyos. Isang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Binago ka from inside out. Okay? Ibig sabihin ng born again o kapanganakang muli ay sa simpleng pakahulugan, binago ng Diyos ang buhay mo. Alright? Hear me. Nilagyan ka ng pananampalataya. Ikaw at ako na walang pananampalataya kay Jesus like Nicodemo, who you? Who you? And all of a sudden, habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, pumasok ang banal na Espiritu, nilagyan ka ng pananampalataya. Since then, yung faith mo kay Christ ay lumalago. Like a seed. It's growing. No? Kaya may maganda kata kanina eh. I have decided to follow Jesus. And little by little, by the grace of God, lalaki ang iyong pong pananampalataya kay Kristo. Darating sa punto ng ating buhay, bibitawan mo talaga yan. Ipiliin mo sumunod kay Jesus. Gagawin niya yan. Ipapakita niya. Sapagkat lahat ng pinanganak na muli ay inilipat mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Amen? Hallelujah. Hindi na masisira ang buhay mo, pamilya mo, no? Kinabukasan mo. The truth is, pag binasa niyo po ang John chapter 3, 1 to 10, the word you must be born from above or ma-regenerate ay 5 times. So kung mag-aaral ka, sa lahat po nag-aaral ng hermeneutic, maging kabataan, isa sa mahalagang tinitingnan niyo sa paragraph ay yung mga repetitious word. Meaning, yun ang emphasis. Yun ang tema na dinidiinan ng author sa kanyang kausap. You must be born again. 5 times po yan. Ang taong para maipanganak na muli, no, ay kailangan lamang talaga ng habag ng Diyos. That's why tayo nagpe-pray sa mga unbeliever. Sa inyo po mga nakikinig, kung meron pa kayong loved ones na hindi pa nakakilala sa Panginoon, keep in mind, ang nagbo-born again ay ang Diyos. Ano magagawa natin? Mamaya, malalaman natin kung ano ang bahagi natin para ang tao ay maborn again. Inabot siya ng biyaya ng Panginoon. Look at this verse. Sabi dyan, Efeso 2, 4 and 9, pakibasa nga po, ready, go.
Kaya'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Alright. Dalawang word ay inulit. Tayo'y binuhay. Ang taong buhay na, nakakadinig na. Nagre-response na. That's why last Sunday, if I'm not mistaken, I asked our young people, sino sa inyo magsasabi, tataas ng kamay, na ang inyong conviction na meron kayong paniniwala na meron Diyos, kindly raise your hand. And thank God sapagkat marami nagtaas. Na meron na kayong deep conviction na meron Diyos. Na pagising niya sa umaga, bagamat I understand, hindi tayo regularly nagpe-pray, no? Kasi nga yung ating relasyon sa Diyos, hindi pa ganun kalalim. No, yung ating paniniwala na siya ay worth it paglingkuran, ano man ang ating gagawin, worth it siyang unahin. No? Pero as the times goes by, makikita niya laging palpak, walang nararating ang buhay. No? Inuna mo, wala nararating, pagod ka lagi, restless, ganyan. And time will come, you will realize na parang dapat pa rin unahin si Lord. Na kahit na-resolve ang problema, kahit hinihintay mo pa ang solusyon o matagal pa ang solusyon, the very moment of if you keep on practicing the presence of God, you keep on practicing submitting yourself to God, you will notice, pahinga ka. Di ba, Pastorette? Yun ang emphasis namin doon sa prayer online. Sino po ang, ano ba tawag doon? Follower na ng FCF. Let me see your hand. Yan, nako. Oh. Ikaw ba, hindi ka ba follower? Chairman, initeka namin, kumpadre nung Wednesday. No? Ang ganda po ng ginagawa ng Panginoon. No? Ayun nga lang, maganda yung message ni Pastor, pagka medyo if you keep ignoring the presence, the prompting of the Holy Spirit, chances are, you will suffer a little bit ng mga gas-gas sa katawan kasi hindi ka nagpapahalaga sa salita niya. No? Alright, bukod sa tayo po ay binuhay, no? Tandaan natin yung word na ginamit diyan, 2 beses. Simula sa verse 8, sabi diyan, hindi ito mula sa inyong sarili. Sumunod, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya nung na-born again, ito mahalaga to, doktrina tayo ng konti. Wala ang tao kakayanang mag-response katulad ng paniniwala ng iba. Kung ikaw man ay nanampalataya na, simply because binuhay ka muna. Hello? Sa mga nakikinig na mga workers, mga kaibigan ko pastor, mahalaga na maintindihan natin. Hindi natin kayang sumampalataya hanggat di tayo binubuhay muna. And so, ang dahilan kung bakit nanampalataya ka, ay dahil pa rin sa Kanya. No? Kung kaya't ang tao na nakakita na ng kanyang tunay na kalalagayan, na siya'y makasalanan, natuto na magpakumbaba, ay dahil lamang siya ay binuhay ng Diyos. Hindi ito mula sa inyong sarili. Now think of that for a moment. Please, kindly, guys. Isipin niyo sandali. Nakikita niyo yung tanong na, bakit sila hindi binuhay? Bakit ako binuhay? Diba? Bakit merong binuhay, merong hindi binuhay? Gusto niyo malaman ang sagot? Ha? Dalo kayo next week. Makikita niyo yung pribilehiyo. Lord, thank you. Thank you. Okay? Kung tao ay tumatawag na sa Panginoon ay dahil lamang siya ay binuhay ng Diyos. Kung tao ay nananampalataya na kay Kristo, hindi na sa kanyang relihiyon, hindi na sa kanyang mga mabubuting gawa,
ay dahil lamang nilagyan ka ng pananampalataya ng Diyos. Aliliwanagan niya lalo yan next week. No? So, ang bahagi o ang kapanganakang muli, o in other words, iniligtas. No? Sapagkat ang kapanganakang muli ay pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao. Nagsimula sa conversion, regeneration, pagkatapos niyan ay justification, sanctification, and then glorification. Ang taong makasalanan ay inilapit ng Diyos kay Kristo. Keep in mind, in verse John chapter 6, walang makakalapit sa akin maliban ilapit ng Ama. You see, makikita niyo yung sovereign God, yung makapangyarihan Diyos. Kaya nga, one time nanonood ako sa YouTube, may isang pastor na nagsabi, ang problema ng tao ay hindi siya nananampalataya sa Diyos. Kaya ang Diyos walang magagawa. May kanta tayo, nothing is impossible. Si Nicodemo, isang Pariseo. Pag pinag-aralan niyo ang Pariseo, mga sarado yan. In fact, yung grupo nila, yan ang nagtangka, yan ang gusto magpadakip kay Jesus. Ipapatay si Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Pero bakit si Nicodemo ay naligtas? Sapagkat siya'y kinulot ng ating Panginoon sa Kristo. Siya'y binuhay. And all of a sudden, his eyes nabuksan. At nakita niya who Jesus is. Inari nawa, makita niyo, Lord. I pray na makita niyo na kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Look at this verse. Another word na pwedeng gamitin ay kayo pinanganak muli o tinawag ka ng Panginoon. Tinawag ka ayon sa kanyang layunin. Na ang mga tinawag kanya rin pinawalan sala at pinawalan sala kanyang binaginan ng kanyang kalawalhatian. No? Ang Diyos ang lahat ng gumawa niya. Listen to me, guys. Ang born-again experience is a singular work of God. Wala kang ambag dito. Ito ay gawa ng Diyos ang kapanganakang muli. Hopefully, na ang inyong salvation na naunawaan at niyayakap ay inyo pong naunawaan, ito ay gawa ng Diyos. Ulitin ko, it is a singular work of God. Wala kang ambag, wala kang kakayanan, kundi ikay inabot mula sa puting ng kasalanan. Nilagyan ka ng pananampalataya. Ang Diyos ang naglagay mo. It leads me sa akin next main points. The responsibility of man have faith in Christ as the Savior. Ang responsibilidad ng tao ay kailangan niya sumampalataya kay Kristo para maligtas. Kukuhanin natin ang mga puntos nito sa mga susunod na talata. Verse 11. Pakibasa nga po. Ready, go. At kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinamang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito mula sa pamamagitan niya. 18.
Mga gawa. Amen, amen. Matapos yung verse 1 to 10 na nag-uusap si Nicodemo at ang ating Panginoong Kristo, wala nang naisagot si Nicodemo. And yet, si Jesus nagpatuloy sa pagsasalita. And this time, kausap niya na, hindi lang si Nicodemo na hindi na nagsasalita. No? Ang emphasis o tema between starting verse 11 down to verse 21, meron diyang repetitious word. Ang word na inulit-ulit ay 7 times. Yan po yung believes. Tagalog, manampalataya, o maniwala, o manalig. Depende sa version na inyong binabasa. But pare-parehas lang naman yon. 7 times. Masasabi natin ito ang tema ng verse 11 hanggang 21. No? At ang tawag natin dito ay sola fide. Kanina nakita natin sola gratia. Biyaya lang ng Diyos na nag-intervene. Ito naman, ang tawag natin dito ay sola fide. Ang manampalataya kay Jesus ay kailangan. Responsibilidad ng tao. No? Ang manampalataya kay Jesus ang nag-iisang gagawin ng tao. Ang pananampalataya ay hindi po mabuting gawa. Ang mabuting gawa ay yung sumunod ka sa 10 utos. So hindi po kasama yung salitang pananampalataya sapagkat mayroong kang object ng iyong pong sinasampalatayanan at iyon ay ang natapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang sinasabi ni Jesus, no, kay Nicodemo. Maging sa mga nakikinig sa kanya at makababasa pa nito. Ayon kay Jesus, si Nicodemo ay hindi nanampalataya. Ang sabi ng verse, ang sinasabi namin ay nalalaman namin at ang pinatototohanan namin ay nasaksihan namin. Ngunit, hindi ninyo tinanggap. So, si Nicodemo, bagamat siya ay curious, I guess, if you will allow me to describe ano man ang dahilan ni Nicodemo, siya ba na-impressed because of mga news about miracles? I don't know. But I think, seryoso siya. Kaya lang, nung sinabi ni Jesus, kailangan ipanganak na muli bilang isang interpreter ng Bible, ng Old Testament. Hindi niya matanggap. Ayan, malinaw. Sabi ni Jesus, hindi ninyo tinanggap. So, si Nicodemo ay hindi mananampalataya pa. Sino ba si Nicodemo? Again, si Nicodemo ay 10 Pariseo. Ang Pariseo ay mga taong matuwid ang tingin sa kanilang sarili. Makikita niyo sa Romans chapter 9, if I'm not mistaken, or Romans chapter 10. Sila yung mga taong istrikto sa pagsunod sa kautusan. Sila yung mga tao na nakadevelop pa ng mga aral, no? At mga kaugalian. To the point na yung kanilang pinasusunod sa mga Hudyo ay yung kanilang mga kinaugalian na, yung kanilang mga na-develop na teaching. No? Stricto sila sa pagkapasunod sa kautusan ni Moses. Madalas, again, ang pinapasunod nila ay wala na sa Biblia. Dito sila nakatuon at handa silang mamatay para dito. No? Try to analyze ang kausap ni Jesus, isang taong interpreter ng Bible, striktong nasusunod, nagpapasunod ng 10 utos, at sila ay may mga kaugalian, rituals, ceremony, na binibigyan nila ng diin. No? At ang salitang Pariseo, by the way, ang ibig sabihin ay loyal to God. Naman, di ba? O, sila ay mga loyal, ibig sabihin ng Pariseo. Tapos kausap mo si Jesus, who you? Di ba? Di ba? Ano ba sabihin ng Pariseo? The separate one. Sila yung mga taong nakahiwalay talaga. Sila nakadedicate ang kanilang buhay para sa Panginoon, sa Diyos. Hindi sila pumapayag na mahaluan o makontaminate
ang kanilang mga paniniwala. Sarado sila. Parang gano'n, may tuturing, hindi sila bukas sa anumang katuruan. Kaya si Nicodemo, hindi niya matanggap. Una, yung sinasabi ni Jesus, na para makarating sa langit, ang Diyos sa kanyang kahabagan. Sa kanila, good work. Sila ay mga masugid. Hindi nila na-interpret at nakita na ang tinutukoy ng Biblia ay si Jesus. Kaya si Nicodemo bilang isang Pariseo, hindi siya naniniwala kay Jesus bilang paraan ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Hindi siya naniniwala sa kapanganakang muli. Hindi niya ito naunawaan. Kaya sabi ko po kanina, kahit isang tao may relihiyon, hindi naunawaan hanggat di siya ipinapanganak na muli. Ang totoo, hindi lamang po si Nicodemo ang hindi naniniwala kay Jesus. Look at this verse. Hindi ko ata nailagay dyan. Sabi po ng John chapter 7 verse 5, maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi naniniwala sa Kanya. Sarcastic itong mga ito pag binasa nyo sa John chapter 7. Parang sinasabi nila, gusto mo magpasikat? Huwag dito. Doon. Sa Jerusalem, punta ka doon ka magpasikat. Hindi naniniwala. Sa John chapter 7, 40 hanggang 41, wala po sa inyo mga screen. May mga taong nagsasabi, siya na yung propetang hinihintay natin. Sabi naman ng iba, siya na ang Kristo. Pero sabi naman ng iba, maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Hindi naman. So yung lugar na yun ay nahati talaga. Karoon ng division. The point is, maraming tao ang dininiwala. Until now, maraming tao ang dininiwala kay Jesus. Ang maraming tao hindi matanggap si Jesus bilang tagapagligtas. Sa mga Hudyo, until now, bakit hindi sila naniniwala kay Jesus? Sapagkat para sa kanila, ito ay idolatry. Alam nila na ang Diyos ay Espiritu. How come na mayroong Kristo, na mayroong katawan? Kaya yung mga Jew nowadays, hindi pa rin naniniwala. Ang tingin nila dyan ay idolatry. Now, you see, unless mag-intervene ang Diyos, I hope and I pray to God na makita niyo yung napakalaking utang na loob natin. Biyaya lang ng Diyos. Going back sa ating main points number 2, ang pananampalataya kay Jesus ang nag-iisang iniatang responsibilidad para maligtas. Now, paano maliligtas ang ibang tao? Yung ating mga loved ones. Since na tayo naniniwala na tayo nasa end time, very close compared to time ni Apostle Peter when he told his reader, mas malapit tayo. Kung ang end time ay Baguio, nung sinabi ni Jesus yun, kung lahat tayo magmumula ng Bicol, baka sila nasa Camarines pa. Pero sa panahon natin, pag sinasabi natin na malapit na, nasa paanan na tayo ng bundok. Very, very close. At tandaan natin sa mga reader o listener natin, ang binabantayan natin palatandaan ng end time hindi lamang po yung mga event na mangyayari, kundi yung pagsama ng tao. Sabi ng 2 Timothy chapter 3, in the last days, ang tao pasama ng pasama. Ako ay inabot ako ang gabing-gabi na sa counseling at muntik pa ako abutan na madaling araw. Hindi ko na nasabihin sa inyo kung sino. Mga anak na baliwala na ang tinig ng magulang. Isa po sa sign niya na malapit na ang katapusan sapagkat ang tao patuloy na sumasama. Salbahe, ingrato sa magulang. Yun ang kagabi, alam ng mga anak ko. Muntik pa ako mapaalis, ang mga 10:40 na ata yun, para lang hanapin yung bata. Kaya lang tagapagod ako. Kaya, paano natin dadalhin sa Panginoon yung ating mga mahal sa buhay, kamag-anak? Una, lahat po ng ating online ministry, namely, Kape at Kwentuhan, tinatapos lagi po yan sa evangelism, yung EV2,
sharing the gospel. At yung youth talk, sino po ang nakadalo na youth talk? No? Balita ko, naka-join ka? Good, di ba? Nagtapos din ng youth talk, EV2, nag-share ng gospel. Pwede po recorded. Kung kayo po ang ma-assign sa inyo pong grupo na mag-share ng gospel, i-memorize nyo lang po, ipe-play na lamang yon. Paano ang gagawin? Lapitan nyo lang po ako. Okay, kung gusto nyo naman, babasahin nyo na lang si script. Ang punto, mag-share tayo ng gospel. Why? Why? Ito po ang responsibilidad natin. Paano naman sila tatawag sa Kanya? Kay Kristo, referring kay Kristo. Kung hindi sila sumasampalataya. Pero ang tanong naman, paano sila sasampalataya kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Ang tanong naman, paano naman sila makapakinig kung walang nangangaral? And so, our responsibility para magkaroon sila ng pananampalataya, share the gospel. Sapagkat ang pagkilos ng banal na Espiritu ay kasabay ng pangangaral ng salita ng Diyos. Maaling nagkaroon ng conversion. Meaning, hindi pa siya nakakadinig patungkol kay Kristo, hindi pa siya nagbibigay ng pagtitiwala, but sa buhay niya, nagsisimba siya sa ibang relihiyon, pero wala siyang, hindi ma-meet. Because religion cannot give you an assurance. Look at Nicodemo. Meron siyang relihiyon, pero wala siyang assurance about salvation. Are you with me? Kaya mahalaga mag-share ng gospel. Maaaring siya na-convert. Yung conversion natin, hindi natin alam kung kailan naganap. Ano ba ibig sabihin, Brother Mon? Iba, nasa ibang relihiyon ka, pero alam mo yun, deadma ka lang, wala kang deep conviction, wala kang inner satisfaction, wala kang assurance, walang change of life na nagaganap, walang nagkakaroon ng character development. Maring andun ka na, hindi ka naniniwala, andun ka sa relihiyon ng ganito, matulis, mahaba, bilog, ano pa man yan. No? Andun yung conversion. And little by little, meron kang hunger, meron kang tamig ito, para naghahanap ka, may hinahanap ka, something like that. Until nakadinig ka ng pangangaral patungkol kay Jesus. That's the time na ikaw ay naglatag ng pagtitiwala. Ba't mangyayari yon kapag meron nag-share? Amen? And so, doon po sa ating mga online ministry, sana po yung women's, makapagsimula kayo, this coming Saturday, kahit po online, katulad ng ginawa ng mga young people, ang ganda. No? Suportahan niyo rin po yung gawain ng mga tatay. Ang sarap po ng dala ni Brother Elmer. Luto ni Abby. No? Okay? At yung pong prayer online, tinatapos din po natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ito ang ating tungkulin. Okay? Dalawa. Tungkulin mo at tungkulin ko manampalataya kay Kristo. Tungkulin mo, tungkulin ko i-share ang gospel para ang tao manampalataya. Okay? Ang tao ay maliligtas lamang sa pamagitan ng pananampalataya. No? Noon pong 16th century to 17th century, may grupo na kung saan ang mananampalataya ni Jesus ay nagtatag ng pamantayan patungkol sa kaligtasan. Okay? Ang grupong ito ay tinatawag na Reformation era at sinimulan nito ni Martin Luther na ginaganap ngayon, isa siyang pari, no? Na nagbasa ng Bible at nilid ng Panginoon ng kaligtasan ay by faith alone. Ito po ang kilalang-kilala sa mundo ng mga Protestant, sabihin na Pro-Testament, no? Ito pong 5 sola. Isa sa mga hinawakan nila ay ito, tinuturo nila sa atin. Sola Scriptura, by Scripture alone, Bible alone, ang batayan, pamantayan ng tama't mali, sa lahat-lahat sa buhay ng tao. Meaning, sapagkat ng mga panahon na yun, balikan natin ang konteksto ni Martin Luther, isa isang pare, at ang nasusunod noon ay ang Pope. Kung ano sinabi ng Pope, final. Pero nung sila ay nagkaroon ng Bible, ang stand nila ng Reformation era, Scripture alone. Ang batayan, ng kaligtasan, lahat ng bagay ng tama't mali
Bible. Hindi Pope, hindi ang Catholic Council, ang Bible. And so are we. Ang ating pinangahawakan na batayan ng tama at mali, ang Biblia. Amen? Hopefully, kayo po ay ganun din ang stand. Ito po ang stand ng FCF and hopefully sa mga listeners natin. Bible alone, ang ating pong final revelation of God. No? Hindi ang ating mga pininiwala ang mga albularyo na magsasabi ng mga ganito, mayroong kaluluwa sa paligid mo. Bible. Amen. Binanggit ko yan sapagkat November 1, malapit na. Dadala ng pagkain ng mga patay. Dalhin nyo na lang sa buhay, may pakinabang pa. Marami tayong tinanggap na katuruan, okay? Yan ang ating pinangahawakan. Lahat ng tradisyon, hindi yan kinasihan ng Diyos. Number 2, no? May ilan na naniniwala kay Mary bilang tagapagligtas din. Ano tawag doon? Savior. Sabi po ng Bible, Luke chapter 1, verse 46 and 47, lahat po ng nanay, pakibasa ng malakas, ready, go! Sa Diyos na aking tagapagligtas. Even Mary needs a Savior. Okay? Sabi ng Bible, gawa, ang Jesus na ito sa kanya lamang tatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang tawag natin sa sola ay Solus Christus, by Christ alone, kay Kristo lamang. Look at me guys. Sino mang ang buhay ay nangangarap kang huwag masira ang buhay mo. O nangangarap ka para sa loved ones mo, na huwag masira ang kanyang buhay. Kailanman, listen sa mga viewers, ang kulungan, masasakit na salita. Alright? Maging ang karamdaman, kamatayan ay hindi garantiya para maligtas ang tao. Hello, yun nakapako sa krus. Remember? Mamamatay na lang, nanunuya pa. Are you with me? Pero may isa doon, nilagyan ng pananampalataya. Sabi niya kay Jesus, remember me. Amen? Kung nais niyo pong madala sa Panginoon ng tao, share the gospel. Okay? Sapagkat si Jesus lang. Kung ayaw niyo yung kamatayan ng tao ay mahinto, share the gospel. Share the gospel. Kung mahal niyo ang anak niyo at kayo po'y naubos na, naputpud na dila niyo sa pangangaral ninyo, share the gospel. Kaya meron tayong kanta kanina, salvation belongs to God alone. Amen? No? Solus Christus. Si Jesus ang puputol ng pagkabulok ng buhay. No? What else? Tinatawag nating sola gratia. Yan po yung kanina. Ang Diyos ang umabot. And so, mga magulang na nahan din dito. Magulang din na nahan dyan, o kabata, kung meron kang anak, all you have to do is share the gospel and pray. Yun lang talaga. Okay? Grace alone, ang biyaya lamang ng Diyos ang dahilan kaya tayo na born again o naligtas. What else? Sola fide. Ito yung tinatalakay natin ngayon. Okay? And the last one, ay soli Deo Gloria, to the glory of God alone. Sa Diyos lamang ang kapurihan. Ang 5 solas na ito, ang sukatan. Kung ang nadidinig mo, labas sa FCF ay tama o mali. Meron akong kausap, sabi niya sa akin, Pastor, papasalamat po ako sa church natin. Kasi mula po na kami tinuturuan ninyo, parang yung tenga ko marunong nang makinig. Hindi lahat ng pinakikinggan ko maganda, ipininiwala ko. Natututo na ako makinig kung ito ay prosperity gospel. Okay? Ang 5 solas, ang pamantayan, sukatan natin para malaman natin na ang pinakinggan natin ay tama. Ang lahat dapat ay para sa kalawalatian, kapurihan ng Diyos.
Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang tinatalakay natin ay ang pananampalataya o sola fide na tayo maliligtas lamang sa magitan ng pananampalataya. Sabi po ng Bible, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. No? At nilinaw ng Epeso, itong pananampalataya o kaligtasan mo, hindi galing sa atin. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi ito bunga ng ating mabubuting gawa. Look at this powerful verse. Sabi po dyan na Roma 3:20, walang taong napapawalang sala sa paningin ng Diyos mamagitan ng pagsunod sa kautusan. No? So don't ever try na magsisimba kayo para maligtas. Magbibigay kayo ng tithes para maligtas. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At kailanman hindi tayo magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Why? Sapagkat ano ang pakay ng kasulatan? Sabi po ng sumunod na talata, sapagkat ang ginagawa, sabayan niyo po ako, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam ayon sa tao na siya'y nagkasala. Ibig sabihin, look at me guys, 1 to 10 na 10 utos. Maring nasunod mo yung 2, 3, 6, 9, pero merong isang di nasunod. Sa mata ng Diyos, makasalanan ka pa rin. Ang sabi ng James, ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalon niya is the same God na igalang mo ang iyong magulang. Hindi ka nangangalon niya, hindi mo naman ginagalang ang magulang mo. In the eyes of God, ikaw ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Because our God is the holy God. Kung ang Diyos mo ay hindi nagpaparusa sa kasalanan, hindi yan Diyos ng Biblia. Hello? Ang Diyos, pag-ibig, yes, pero ang Diyos din nagpaparusa sa mga taong walang pananampalataya kay Kristo na siyang paraan ng Diyos. So, ang purpose ng kautusan ay hindi para maging daan ng kaligtasan. Ang purpose ito, ipaalam sa iyo at sa akin, we need a Savior. At ang gagawin ng Diyos, ilapit ka kay Kristo. Why? Sapagkat kung hindi ka ilalapit kay Kristo, anong gagawin natin? Magpipinitensya tayo. Gagawa tayo ng mabuti. Sisikapin natin maging mabuti. Sisikapin natin gumawa at sumunod. Ang tanong, kaya ba natin? Kaya ba natin? Ang tao, may mga tao nagsasabi ganito, ako ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kong maging mabuti. Kaya kong mapunta sa langit. Kaya kong disiplinahin ang sarili ko. Kaya kong maging masunurin. Ganito, gagawin ko ang lahat. Pero the very moment, makaharap nila ang Biblia. Makaharap nila ang gospel. Ang sasabihin ng gospel, ikaw ay taong nawawala, makasalanan ka, masama ka, ayaw mo sa Diyos, kinakalaban mo ang Diyos, ikaw ay mayabang, wala kang pag-asa, wala kang magagawa para mapunta sa langit. Ang tangi mo pag-asa ay si Kristo. Sola fide. Pananampalataya sa paraan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. That's why St. Paul sabi niya, ang ikipinapabuhay ko ngayon ay ang aking pananalig kay Kristo. Meaning, ladies and gentlemen, yes, nakagagawa tayo ng kasalanan kahit tayo Christian. All we have to do is to place your trust. Every moment you commit sin, trust the gospel, trust Christ. Amen. Sola fide. Sapagkat there is always a temptation na hindi ka magtiwala dito. Gusto mong gumawa ng mabuti sapagkat pa nakagawa ka ng mabuti, you feel good. Right? Parang sarap sa pakiramdam kapag nakapag-tithe. No? Nakadalo ka ng simbahan ng maagang-maaga. Relax. Di ba? Pero pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan, bago pa magdawalo ng simbahan, meron ganun, di ba? Sisimba na lang mag-away pa. Parang, daming tumawa. Diba? Sisimba na lang ng sirapi, parang
Pagdating na awitan dito, wala ka ng gana, no? Yung mga tugtog na yung, I love to be in the presence with your people singing praises. Diba ikaw, wala ng gana? Kaway kayo mag-asawa eh. O yan, kinagalitan ka ng tatay mo, sisimpa ka na lang. Diba? Kung bakit tayo nagpapasalamat. The glory of the gospel. Look at me guys. Tinanggap ka, niyakap ka, binayaran ng kasalanan. Sola fide. Pananampalataya kay Kristo, ang sabi doon ng Bible, nakakaroon ka ng right standing before God. Pwede ba ang palakpakan natin ng Panginoon? That's the glory of the gospel of Christ. Kaya, yung mga wala pang pananampalataya, hindi nila makita yun eh. Sila ay patuloy sa mga depektibong relihiyon, sa maruruming gawa. May mga tao nagre-rely sa mabuting gawa. Pero lahat yan, sabi ng Bible, ay maraming basahan sa harapan ng isang banal na Diyos. Ang tanging para ikaw at ako'y maging katanggap-tanggap ay pananampalataya sa kanyang paraan, si Kristo. Sola fide. Sabi po ng Bible, yan, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Ano ba ibig sabihin ng matuwid? Tingnan natin siya Amplified Version. Ready, go. Pakibasa po. Ready, go. Abraham. Iyon. Eh, ano ba ang ginawa ni Abraham? 2 o 3 beses niyang isinubo ang kanyang asawa, di ba? Maligtas lang ang buhay niya nung makita ng mga king. Maganda yung kanyang asawa. Kamukha ng artistang sino ba? Huwag na tayo mag-mention ng pangalan. Pang Miss Universe. Sabi niya, ay kapatid ko lang yan. Di ba? Budihin mo yun. Paano siya naging matuwid? Ibig sabihin ng matuwid sa Amplified Version, right living or right standing before God. Buhay na katanggap-tanggap sa Diyos. Meaning, never tayo magiging katanggap-tanggap sa Diyos sa magitan ng ating mabubuting gawa. Diba? Kasi yung gawa natin is not enough. Ang tanging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Mamuhay tayo nagtitiwala kay Kristo. Sola fide. Iyan ang magdadala sa iyo every Sunday, aawit ka ng buong galak. Sapagkat lahat na nakipag-isa kay Kristo ay wala na sa kahatulan. Diba? Lagi kong ginagamit ng illustration, lahat na nasa city jail o nandito dito. Pag ikaw ay nagkaroon ng kaso, dadaling ka sa city jail. Hanggang sa makarating ka sa munting lupa at hihintayin mo ang final na hatol sa iyo. Kung ikaw ay bibitayin, firing squad, o lethal injection, may hinihintay ka pa. Pero lahat na nagtiwala kay Kristo, wala na sa kahatulan. Amen? Nangyari yun, hindi dahil sa iyong good work, kundi dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Another verse, sabi dito, kung ipapahayag na inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ano sabi ng Bible? Maliligtas ka. Look at me guys, look at me. That is our responsibility. Never trust in good work. Kundi ito. Amen? Mahalaga yun. Meaning, ang full weight ay nasa yung shoulder. You have to place your trust. Sabi po ito ng verse 10, sapagkat sumasampalataya ang taas mamagitan ng kanyang puso at sa gayon, itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa mamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Another verse, Hebrew 10:38, ang matuwid, kung lingkod ay mabubuhay sa mamagitan ng
pananampalataya. Sa literal translation, the righteous will live by faith. The God's Word translation, the person who has God's approval will live by faith. So, laging pananampalataya. Never tayo magre-rely sa ating good work. Never. Dadadalo ka lang kasi you feel good today. Pero pag nagkasala ka, parang you don't feel like singing. Mali yun. Kaya ka pumupunta sa church ay para purihin ang Diyos. Na in spite of our shortcoming, in spite of our failure, God still remains steadfast sa ating kanyang pag-ibig sa atin. No? Dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo. Ang pananampalataya mo lamang o pananalig mo lamang kay Kristo ang dahilan kaya tayo itinuring na matuwid. Hindi sa ating good work, kundi yung pananampalataya mo kay Kristo. Mahalaga yan. Sola fide, idinidiin natin yan. Na yung sola gratia, na biyaya ng Diyos, at sola fide, magkapantayan. Huwag mong babawasan ang sola fide. Something na, paano ba yun? Sa Bible yan. Kaya nagkakaroon ng maraming issue sometimes. Understand me guys, ha? Kaya minsan maraming nagkakaroon ng issue. Talagang may paniniwala na good work. Pero tayo, ang ating stand, based sa pag-aaral natin, ang verse 11 down to the following verse 21, ang emphasis ay believe. Sa taas naman, nakita natin, kaya biyaya lang ng Diyos sapagkat the word be born again ay 5 times. Nakasulat siya. Emphasis yun ng verse 1 hanggang 10 na ang kaligtasan ay by grace alone. You must be born from above. So yung dalawa na yon, yayakapin natin. Bagamat sometimes mahirap maunawaan. Pero dapat i-affirm, dapat natin tanggapin. Okay? Noong nagsimula ang Protestantism, ito ang hudyat na inalmahan na ng mga panahon ni Martin Luther na maraming Katoliko ang Roman Catholic at ganoon din tayo. Na hindi lamang katuroan ng Roman Catholic, maging ang mga turo ng ilang pastor ng kaligtasan ay kasama ang gawa. Inalmahan natin yun. Again, ano ang dahilan? Verse 11 hanggang 21, ang emphasis is believe. Lahat na nanampalataya, John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe should not perish but have everlasting life. 7 times. Yan ang tema. Kaya hindi tayo naniniwala sa ilang pastor na nagsasabi, Christ plus good work. Mas naninimbang sa atin yung ating pagyakap doon sa emphasis ng John chapter 3. Again, 11 to 21, 7 times, believe. Lahat kayo nakakaintindi kapag inuulit-ulit ng salita, binibigyan ng diin, tama? Pag sinasabi mo sa anak mo, anak, ito ang bibilin mo, ha? Dalawa lang. Pag dumating, binili 3, ano sabihin mo? Inulit-ulit ko na nga, dalawa lang. No? Okay? Ito tingnan nyo ang kapalit kapag di ka nanampalataya. Sabi ng Bible, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. So nakita natin na ang salvation
ay grace at ang ating responsibility ay manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang kapanganakang muli ay patungkol sa gagawin ng Diyos. Ano ang gagawin ng Diyos? Lagyan ka ng pananampalataya kay Kristo lamang. Ang tawag dyan is a born-again experience na realize mo you need a Savior. At ang Savior mo is no other than the Lord Jesus Christ Himself. Okay? Now, paano mo malalaman na tama ang iyong doktrina? Na ang salvation ay by faith alone. Nagtapos ang libro ni John 20. Nakita niyo yung tema? Look at me guys ha. Sa mga talagang nag-aaral ng doktrina, lalo sa mga listener natin, mga pastor kong kaibigan. Tignan mo yung aklat ni John. Kung ano ang kanyang emphasis. Mula sa simula, chapter 1, ini-introduce niya si Kristo. Diba? Anong chapter 1 verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was, mali ata ako, ulit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word became flesh. Nagtapos na, tumawid yan hanggang chapter 20, verse 31. Look at this verse. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Ngunit, upang kayong sumampalataya at sa inyong pagsampalataya, magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Amen! 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 Sola fide! Idinitin ko ito bilang inyong pastor sapagkat may nagtuturo sa labas, salvation plus good work. Hindi consistent. The book of John ay very consistent na tanging pananampalataya ang daan ng kaligtasan. Never, never niyong entertain sapagkat sa demonyo ang nagtuturong ganyan. Salvation ay by faith alone. Consistent si John sa kanya itinuturo. Didinan ko to. Listen to this. Magtatapos na po ako. Look at this verse, itong babala. Basahin niyo po ng malakas. Ready, go. Hinatulan na. You see? That is our responsibility. Huwag kang magtitiwala sa iyong good work. At huwag na huwag ka rin hindi magtitiwala kay Kristo. Ang tanging paraan ng Diyos sa kaliligtas ng tao ay hindi good work. Si Kristo. Hindi si Mary, hindi reliyon, kundi si Kristo. Ang babala ni John, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Okay? Sabi rito, kung mananampalataya kay Jesus, no, hindi ka nahahatulan kapag ikay nananampalataya. Ito ang kabaliktaran niya. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. So your responsibility, my responsibility, never doubt Christ. Amen? Paano natin gagawin yan? Next month, if I'm not mistaken, ang magiging focus ng pulpit, balik tayo sa church. Sapagkat sabi ng Titus, Timothy, ang church, ang pillar of truth. Meaning, sa simbahan sa iglesyang ito, patuloy kayong tuturuan. Katulad na isang pako. Look at me ha, pako. Di ba, pag pinokpok mo yan, di naman agad niya baon. Tama ba, Chairman? Pag pinokpok mo dyan, ang unang tatamaan dyan, daliri mo. The more pumupokpok, the more bumabaon, right? The more na kayo nakikinig
ng turo ng pulpitong ito, ng doktrina, yung faith nyo magiging established. Why? The principle, faith cometh by hearing. Amen? Mahalaga. Kahit ano pa ang nakaraan mo sa mga nakikinig sa atin ngayon, ano man ang nakaraan mo, ano man ang nagagawa mo kasalanan, sabihin naman natin na ikaw ay dumadaan ka sa tinatawag na parang repetitious sin. Don't lose your hope. Because the word salvation ay dunamis. Sa Greek, dunamis means dynamite. Ako po ay naghahanap ng mga armor rack sapagkat nangangarap ako maging supplier ng armor rack dyan sa Bulacan Airport. Ang armor rack, isang bundok ng mga batong malalaki. Para magiba mo yan, mayroong blasted rock, lalagyan mo ng bomba para mawasak. Same thing sa kapangyarihan ng kasalanan meron ng tao. Pero sa buhay na. So kung tayo man, meron pang mga chronic sin. Sabihin natin, inimbento nila yan, chronic sin. Repetitious sin. Don't lose your hope. Always trust the gospel. Amen? Bumalik ka sa gospel, sa krus ni Kristo. Sabihin mo sa krus ni Kristo, nananampalataya po ako. Ang inyong pong ibanghelyo ay may kapangyarihan, baguhin, palayain. Salamat po sapagkat kahit pang ako'y dumadaan dito sa pagbabago ng aking buhay, hindi mo ako inuusgahan sa akin nagagawang kasalanan. Ako'y tinanggap mo ng buong buo. Amen? Because I place my trust sa krus ni Kristo. Amen? Now, tapusin natin ang mensaheng ito. Balik tayo kay Nicodemo. Di ba? Look at this verse. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, sabi ng verse 14, kung paano itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, hindi naman kailangang itaas ang anak ng tao. Di ba? Upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano ba itinaas ang anak ng tao? Ipinako. Di ba? Sa panahon na Moses, yung binabanggit dyan, na itinaas yung tansong ahas. By the way, baka po hindi nyo pa alam, panapansin nyo po yung mga doktor o yung medicine, ano ba tawag doon sa logo nyo? Di ba? Makikita nyo may ahas, di ba? Baka isipin nyo bulati yun, ha? Ahas yun. Ang idea nun ay eto. Yan. Sabi po ng Bilang 21, 6-8, pinadalahan ni Yahweh ng makamandag na ahas at maraming Israelita na tuklaw at namatay. Lumapit sila kay Moses, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. No? Nanalangin nga si Moses at ganito ang sagot ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Iligay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sino mang natuklaw ng ahas at tumingin, meaning believe, ay hindi mamamatay. In the same manner, sabi ni Jesus kay Nicodemo, ang anak ng tao, itataas din. Meaning, sa krus, nakatinga sa krus, hindi ka mamamatay. No? Ito yung tatlong tagpo sa buhay ni Nicodemo at dito tayo magtatapos. Una, sabi ng Jesus, hindi nyo tinanggap. Right? So, hindi mananampalataya o hindi nanampalataya si Nicodemo. Okay? Hindi ko matandaan kung pang ilang taon o buwan nung nagsimula ng ministeryo si Jesus nung pumunta si Nicodemo. Pero naniniwala ako mahabang panahon din lumipas mula nung encounter niya kay Jesus. So gabi siya, dumala. Lumipas ang panahon. Dadamputin si Jesus. Yung sumunod na talata, chapter 7, verse 51. Na kung saan itong mga Pariseo ay nagtangka ng damputin si Jesus upang ipapatay. Si Nicodemo ay biglang salita. Remember, Pariseo rin siya. Hindi ba't labag sa kautusan natin
nahatulan ng isang tao agad di siya nalilinis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa. So, pwede kang mag-conclude na merong attempt ipagtanggol ni Nicodemo si Jesus sa kapwa niya Pariseo. Di ba? Pero may hint ka na meron nang nangyayari sa buhay ni Nicodemo. Bagamat ang kanyang pagsunod o paniniwala kay Jesus, hindi pa ganun ka-bold. Hindi pa siya handang humarap. Until dumating tayo sa chapter 19, verse 30 to 39, ito ay pinako na si Jesus. Pagkatapos nito, si Jose na taga Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Take note yung verse 39. Sabay-sabay nating basahin. Ready, go. Kasama rin niya si Nicodemo. Ano nakita niya? Mula doon sa conversion, I believe, conversion na yan. May nagaganap na sa kanya. Kaya pumunta siya privately kay Jesus nung gabi. Bagamat initially, heavy yung sinabi ni Jesus. Kasi interpreter sila eh. Kailangan pa. No? Ang Diyos gumagawa patuloy. Hanggang sa nagkaroon siya ng konting attempt. My friend, bawal yan. Ginagawa niyo. Pero hindi pa siya nagpapakita o nagsasabi. But this time, umarap na siya bilang follower ni Christ. Naniniwala sa kay Kristo. Meaning, look at me guys. Nauunawaan niya na yung sinabi ni Jesus na ipapako sa krus ang anak ng tao. Sino man tumingin, hindi mapapahamak. Naiintindihan na niya. Kaya dito, harap-harapan na siya lumabas. Pag binasa niyo yan, meron pa siyang dalang mga pabango. Nagkaroon ng conversion, nilega ng pananampalataya. Amen? Ang gumawa nun, ang Diyos sa buhay niya. Ang kanyang responsibilidad, manampalataya. Pinakita niya. Humarap na siya. Amen? Soli fide. And soli gratia. Itinuro ni Jesus kay Nicodemo at sa lahat ng mga nakikinig, kasama ng mga disipulo niya, na ipapako siya at sino man tumingin at panampalataya sa nagawa niya, natapos niya sa krus, ay hindi mamamatay. Sola fide, pananampalataya lamang. No? Ang malaman, sa akin po ang pagtatapos. Pangalawa na to anak, no? Pangatlo na ba? Nawala ko to. Ang malaman, ang kaligtasan natin ay gawa ng Diyos lamang. Hope. And I pray to God na naiintindihan nyo na. Pinulot lang tayo, wala na tayo. No? Ang malaman ito, dadaling ka nito sa pagsamba. Oh, thank you. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Marami ako, nawawala ako, mayabang ako, masama akong tao, ayoko sa iyo. Tumatawag lang ako sa iyo kasi may kailangan ako. Pero yung sumunod siya sa iyo, susunod lang ako pag maganda buhay ko. Pero pag ano yun, and yet, inabot ka ng Diyos. Amen? The word, kapanganakang muli, pwede mong, ibig sabihin, naligtas. Ibig sabihin, ikaw ay pinawalan sala, pinaging banal, at niluwalhati, meaning clear na ang iyong direksyon ng buhay. Amen? Sola gratia. At ang maganda nito, nilagyan ka ng pananampalataya. Sola fide. Now, pag naintindihan mo ang sola gratia, luluwalhatihan mo siya. Look at me guys, tatapos na ako. Pang-apat. Ang maintindihan na ang responsibilidad ng tao ay manampalataya. Dadaling ka nito sa pag-share ng gospel. Never ang tao mananampalataya kung wala siyang nadidinig. Kung nais niyong maligtas ang inyong loved ones, share the gospel and trust God. Amen? Tayong lahat ito ba yun?
Diyan po sa mga nakikinig sa amin, nanonood online, maging nasa dito, sa ating kalagitnaan. Dalhin natin ang mensahe ito sa ating mga buhay. Maging sa mga nandito ngayong umaga. Matapos nating aralin ang buhay ni Nicodemo, paano mo nakikita ang iyong sarili? Ikaw ba yung naghahanap pa rin ng katotohanan? Worth it ba si Jesus paglingkuran? Si Nicodemo naghahanap Bagamat nakatago pa siya. Hindi ko alam kung ikinahan dito, but you are still doon sa proseso. Tama ba itong dinadaluhan ko? Ikaw ba yung nagnanais pang makilala si Jesus? Ikaw ba yung nagnanais na maranasan mo yung kapanganakang muli? Umaintindihan, ano ba itong kapanganakang muli? O ikaw ba yung isang leader na may impluensya, pero nahihiya kang ilantad o banggitin si Jesus in public? Ikaw ba yung taong matapang naman o tumapang na i-share si Jesus? Naging bold enough ka na like Nicodemo. Sa huling tagpo nila ni Jesus, umarap na siya in public. I am a follower of Christ. Ang aking dalangin sa umagang ito, maging sa mga nakikinig, habang patuloy tayo sa paglalakbay at maghahanap ng katotohanan, kung worth it ba si Jesus paglingkuran. Meron kasing kanta kanina, I have decided to follow Christ, not turning back. At first, yung mga early church, yung mga early disciples, iba-iba yung mga kanilang mga ugali. Mayroong mga sumusunod para lang kumain. May sumusunod para lang makapwesto. Mayroong sumusunod dahil lang sa ibang bagay. Dumating sa point na sila handa nang ibuwis ang kanilang mga buhay. Harinawa, hindi ka lang church attendee. Tulad ni Nicodemo, dumating ka rin sa punto, handa kang ibuwis ang buhay mo sa Panginoon. Handa ka nang gawin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. My friend, maiksi lang buhay. Maiksi lang. Sabi nga ng anak ko, Daddy, nag-aalala ka. Baka hindi nga natin alam bukas kung buhay pa tayo. I pray to God that the Holy Spirit will touch your life at makita mo, worth it si Jesus. At totoo si Jesus. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Nawa, sa iba-ibang kalagayang spiritual meron kami. Na sometimes on and off ang paglilingkod namin sa iyo. Dumating kami sa punto na amin pong ibubuwis ang aming buhay. Kasi totoo. Totoo ka, Jesus. At tanging ikaw lang ang daan ng kaligtasan. At worth it paglingkuran ka. Hindi kami talo, hindi kami nagsasayang ng panahon, hindi ikagugutom ng aming pamilya, hindi ikapapariwara ng aming future. One day, ang mga aral mo nawa ay tumanim ng malalim sa amin at maging gabay ito upang hindi kami mahaligaw, hindi kami masaktan, hindi kami magkamali. Nawa yung malalim na conviction meron kami, ibigay mo po, Panginoon, at palaguin mo pa. Marami pong salamat sa habag na aming tinanggap. Biyaya mo lamang, kaya kami nanampalataya sa iyo. Salamat po sa inilagay mong pananampalataya na dati kami mga alipin ng kasalanan, wala nang chance makawala. Ito ngayon, nagsisimula kaming lumakad
patungo sa iyong kalooban. Salamat po, salamat po, salamat po. Kinakatagpo niyo ang aming malalim na pangangailangan. Ikaw pala ang susi sa isang mapayapa, makabuluhan, at tamang buhay. Salamat po, Panginoon, inalis niyo ang pagkabulag at patuloy niyo kami inaakay pabalik sa iyo. Palaguin niyo po ang inyong salita sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Salamat po, Pastor Mon. At sa mga oras na ito ay tayo po ay magbigay ng ating mga kaloob. Ika po at offering. Ito pong hawakan ng ating mga tithes.